Hanap ng ating kapatid na si Jonathan. No, nandito, umalis lang at kinubuhakat yung mga gamit tungkol dito sa rally. At ating sinasama na rin sa mga mahigit na mga kapamahan natin ay yung chairman ng ating organisasyon, ang Pwersyang Pilipino inaapi. Ang ating kapatid si Alberto L. Ong Jr. So siya ang nagdala bilang siya ang coalition lead complainant at kasama niya sa likod ang affidavit ng daan-daang mga overseas Filipino workers, mga OFW yon, na mga bagong bayani at mga urban rural poor, mga taga-Tondo sa barangay Magsaysay ng dito. At mga kasamahan namin taga Laguna, taga Pila at sa Las Piñas sa pangunguna ng ating katukayo si Manuel Lopez at si Manuel Manny Lopez na nandito bilang siya ay kasama ko dun sa original na pag-file namin ng kaso noong July of 2002. Ang mga 6 na taon na nakalipas, sumigit kumulang, nag-file kami ng pinakamalaking class suit action sa Energy Regulatory Commission at yon ay nagkaroon ng maraming hearing mga buwan at noong 2003 ay nagkaroon ng order of decision na ang ERC ay inutusan ang Meralco ibalik yung 0.167 na sintimo na ibabalik sa ating mga consuming public 32 billion pesos. 32 billion, pero yun na ibalik na ang natitira na lamang ay hindi natin transparency, accounting at yung responsibilidad nila dahil yung pinatago at ngayon makaligtinagdagan pa nila yung ating mga binabayaran. Natatandaan nyo, 24 ang billing rate, billing sovereign nila. Sa 24 na yan, alam po naman natin na 12 lamang dyan ang pwede natin bayaran. Aalisin natin yung mga 12 na kasama doon sa billing na kung sila ay gumagamit ng mga ABS-CBN, ng Meralco nila, ng mga building nila at ng kanilang mga kumpanya, group of companies. Siyempre, ang kanilang kuryente para ang pulsa natin ng gagaling sa ating ibinipin. Hindi lang sa mga informal sector ng mga kababayan natin kung hindi ang mas malalaking billing yung mga building dyan sa Rockwell. Ilang building dyan at kaya naman ng mga nakatera dyan ng mga dry nila ay nasa ilalim ng lupa. Ayaw na silang makikita sila ng mga madlang people dahil sila maraming itinatago. Ngunit ang katotohanan, hindi marunong magtago. Lumalabas po yan. Kaya yun ang gagawin natin, tapasok ngayon tayo sa footman at hinihintay lang natin yung ating magising at bayanin ombudsman. Na ang ombudsman ang young protector, si Mercedes, Honorable Mercedes Gutierrez at ang mga kaya kami dito tatawagan ko ang ating kapatid, ang chairman, dahil ako abogado lamang dito at pinag-aralan namin ni Albert at kasama niya may bahay niya na para siya magbigay ng konting paliwanag. Albert. Oh, siya po ay hanap ng ating kapatid na si Jonathan. No, nandito, umalis lang at kinubuhakat yung mga gamit tungkol dito sa rally. At ating sinasama na rin sa mga mahigit na mga kapamahan natin ay yung chairman ng ating organisasyon, ang Pwersyang Pilipino inaapi. Ang ating kapatid si Alberto L. Ong Jr. So siya ang nagdala bilang siya ang coalition lead complainant at kasama niya sa likod ang affidavit ng daan-daang mga overseas Filipino workers, mga OFW yon, na mga bagong bayani at mga urban rural poor, mga taga-Tondo sa barangay Magsaysay ng dito. At mga kasamahan namin taga Laguna, taga Pila at sa Las Piñas sa pangunguna ng ating katukayo si Manuel Lopez at si Manuel Manny Lopez na nandito bilang siya ay kasama ko dun sa original na pag-file namin ng kaso noong July of 2002. Ang mga 6 na taon na nakalipas, sumigit kumulang, nag-file kami ng pinakamalaking class suit action sa Energy Regulatory Commission at yon ay nagkaroon ng maraming
ensuing mga buwan at noong 2003 ay nagkaroon ng order of decision na ang ERC ay inutusan ang Meralco ibalik yung 0.167 na sentimo na ibabalik sa ating mga consuming public 32 billion pesos. 32 billion. Pero yun, na ibalik na ang ating karanaman ay hindi natin ibigyan para sa accounting at yung responsibilidad nila dahil tinatago at ngayon makalit pinagkagamba nila yung ating mga binabayaran. Natatandaan nyo, 24 ang billing rate, billing summary nila. Sa 24 na yan, alam po naman natin na 12 lamang dyan ang pwede natin bayaran. Aalisin natin yung mga 12 na kasama doon sa billing na kung sila ay gumagamit ng mga ABS-CBN, ng Meralco nila, ng mga building nila at ng kanilang mga kumpanya, group of companies. Siyempre, ang kanilang kuryente pala at pulsa natin ng gagaling na ating ibinipin. Hindi lang sa mga informal sector ng mga kababayan natin kung hindi ang mas malalaking billing yung mga building dyan sa Rockwell. Ilang building dyan ang kayayaman ng mga nakatera dyan ng mga dry nila ay nasa ilalim ng lupa. Ayaw na silang makikita sila ng mga madlang people dahil sila maraming itinatago. Ngunit ang katotohanan, hindi marunong magtago. Lumalabas po yan. Kaya yun ang gagawin natin, tapasok ngayon tayo sa Ombudsman at hinihintay lang natin yung ating matiti at bayanin Ombudsman. Na ang Ombudsman ang siyang protekto si Mercedes, Honorable Mercedes Gutierrez at ang mga kaya kami dito tatawagan ko ang ating kapatid, ang chairman, dahil ako abogado lamang dito at pinag-aralan namin ni Albert at kasama niya may bahay niya na para siya magbigay ng konting paliwanag. Albert. Oh, yun. Siya po ay